posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Chemistry of a Depression. Isa na yata sa mga pinakamahirap na maranasan yung ma-depress, yung matinding pagkabalisa at lungkot, at ito ay madalas hindi lang nadadaan sa isang panggagamot, kundi maraming approaches. Dapat may counseling, mayroong clinical help, at mayroong mga psychiatric, psychological, emotional, and social factors. At napakarami mga tao nung panahon ng Panginoon may ganitong uri ng karamdaman. Sapagkat ang social inequity, colonialism, yung pahirap ng mga royals sa napakarami mga tao created a lot of emotional imbalances. At yan ang ating ngayong sisikaping unawain at madagdagan ng pagkaunawa natin. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan, Chemistry of a Depression, one particular depression. Dear God, thank you that you're God over depression. And we pray that even now you will heal through your words, that your words will comfort us and direct us and give us enlightenment. Teach us, Father. We seek you, Lord, that you will be our teacher, our speaker. Kayo ang maging tunay na mangangaral at gamitin nyo ang lingkod nyo na tungtungan ng inyong paa, instrumento ng inyong pagpapagaling sa aming lahat. At nawa, Panginoon, magandang kalooban mo maghanap sa amin. Heal us, empower us, teach us in the name of your Son, Jesus, who is Lord over depression, we pray. Atin ngayong susuriin yung depression ni King Saul, si Haring Saul. I will be reading sa Tagalog at sa Ingles. Una sa ang bagong magandang balita, Biblia, 1 Samuel 16:14 to 23, yung buod ng kwento. Samantala, ang espiritu ni Yahweh umalis na kay Saul at sa pahintulot ni Yahweh, isang masamang espiritu naman ang nagpahirap kay Saul. Sinabi sa kanya ng kanyang mga lingkod, pinahihirapan kayo ng isang masamang espiritu galing sa Diyos. Kung gusto po ninyo, ihahanap namin kayo ng isang taong mahusay tumugtog ng alpa. Kapag pinahihirapan kayo ng masamang espiritu, patugtugin nyo siya upang maaliw kayo. Sinabi ni Saul, sige, ihanap ninyo ako. Isa sa mga lingkod na naroon ang nagsabi, si Jesse na isang taga Bethlehem ay may isang anak na magaling tumugtog. Siya po ay matapang na mandirigma, mahusay magsalita, at magandang lalaki. Nasa kanya si Yahweh. Kaya't nagpadala nga ng sugo si Saul kay Jesse at ipinasabi, papuntahin mo sa akin ang anak mong si David, ang pastol ng iyong mga tupa. Ganon nga ang ginawa ni Jesse. Pinagdalapan niya si David ng isang sisidlang puno ng alak, isang batang kambing at isang asnong may kargang tinapay upang ibigay kay Saul. Naglingkod si David kay Saul at nagustuhan naman niya ito, kaya't ito'y ginawa niyang tagapagdala ng kanyang sandata. Ipinasabi ni Saul kay Jesse, bayaan mong maglingkod sa akin si David sapagkat napamahal na siya sa akin. At tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu mula sa Diyos, kinukuha ni David ang alpa at tinutugtugan niya ang hari. Si Saul naman ay naaaliw, umaalis sa kanya ang masamang espiritu at siya'y gumagaling. At nawa, ang hiwaga ng kwentong ito ay maging kagalingan ng espiritu nating lahat sa ating mga mahal sa buhay. Let's take a look at the chemistry of Saul's depression. This time I'll be reading from the Contemporary English Version, the same story. 1 Samuel 16:14 to 15. The Spirit of the Lord had left Saul, and an evil spirit from the Lord was terrifying him. It's an evil spirit from God that's frightening you, Saul's officials told him. So this depression had a frightening factor. Natatakot siya. Alam niyo yung mga nade-depress, minsan may kinakatakutan na hindi maintindihan kung nasa paligid. Ba't ka natatakot? Hangin lang yan, kwarto lang yan. Ba't ka natatakot? Kasi mayroong spiritual factor kumisan. So, ang nakita natin dito, isa sa mga dahilan o timpla
ng depression niya is there was very little or no Spirit of God in him. Umalis na ang pabor ng Diyos sa kanya. And there was much of an evil spirit from God. Diyos ang pumapayag na itong masamang espiritu ito, guluhin itong si Saul. Siyempre, wala namang nangyayari sa mundo na hindi pinapayagan ng Diyos dahil Diyos ay Diyos. Pero hindi ibig sabihin na yun ang perfect will niya para sa tao, pero pinapayagan niya dahil kadalasan, yun ang hinihingi nung lifestyle nung tao. Halimbawa, na-aksidente ka dahil nagpapabaya ka o nagpabaya yung iba, napapayagan kasi yun ang ginagawa ng mga tao. Pero hindi naman sana yun ang perfect will ng Diyos para sa atin. We see here the leaving, the departure, and withdrawal of the evil spirit, and the arrival, the presence, and the terrorizing of an evil spirit from God. Here's an interesting, even a mysterious interplay of good and evil spirits. Now, take note that the absence of God's Spirit was replaced by the presence of an evil spirit from God. What do we learn from here? The departure of God's grace creates a vacuum that attracts the opposite force or power. Kung puspos ka na espiritu ng Diyos at umalis yun sa'yo, mabavacuum ka. At yung mga vacuum cleaner, bakit niya hinihitit ang dumi? Kasi a vacuum will always attract anything. At pagka nawala ang espiritu ng Diyos sa tao, nagiging vacuum siya, hinihitit ng puso niya yung mga masasamang espiritong nasa paligid. Hindi pwedeng walang laman, laging meron. So pinipili lang natin, sino ba ang laman mo? Ano ba ang laman ng iyong puso? Now, let's take a look at the cure to Saul's depression. Dahil nandiyan din sa kwento. Sabi ng mga tao, it's an evil spirit from God that's frightening you. At alam natin gumaling siya. So, correct diagnosis cures the depression. Tama ang hatol, tama ang pag-aaral ng mga tao sa paligid kung anong pinagmumulan ng kanyang sobrang takot, pagkaligalig, pagkabalisa. Sabi niya, may masamang espiritong gumugulo sa iyo. 1 Samuel 16:16, Your Majesty, let us go and look for someone who is good at playing the harp. He can play for you whenever the evil spirit from God bothers you and you'll feel better. Pansinin ninyo na hindi naman exorcism or casting out ang ipinayo. Ang ipinayo nila ay isang bagay na nagpagaling dahil nabasa na natin yung buong kwento. So what cured Saul's depression was correct prescription. Doktor ka man, kung hindi ka marunong magpayo ng igagamot, baka lumala lalo ang pasyente. So tama ang ipinayo. So now we need good, informed counsel and counselors. Sabi, kailangan ang kudin mo isang taong magaling tumugtog ng musika. 1 Samuel 16:17, All right, Saul answered, find me someone who is good at playing the harp and bring him here. The cure was Saul's submission to correct counsel. Kung may matinong nagpayo, maganda ang payo, ang pagsunod doon ang magiging daan para gumaling ang isang karamdaman. And there was cooperation from his part. Hindi sabi, ano palagay niyo sa akin? Nasisiraan? Ano palagay niyo sa akin? Blah, blah, blah. Sabi niya, o sige, humanap kayo. Kung yan ang tingin ninyong mabuti at dalhin sa akin. 1 Samuel 16:18, A man named Jesse who lives in Bethlehem has a son who can play the harp. One official said, he's a brave warrior, he's good-looking, he can speak well, and the Lord is with him. So what brought healing? A fitting therapist. Tugma, akma, bagay na therapist o dadaanan ng kagalingan patungo sa pasyente. At ano kanyang mga katangian? He was skilled at playing the harp. Siguro kung pangit siyang tumugtog, sinto-sintonado, baka lalong mabalisa ang pasyente. He was brave. Hindi lang matapang pumunta sa gyera, kundi matapang humarap sa isang taong depressed, matapang naharapin ang dilim at lalim ng gabi, kahit kumisan may mga pangambaka at takot, buo ang loob. Yung mga taong buo ang loob, malaking blessing sa mga taong nasisiraan ng loob. Kaya yung ikaw ay matapang o pinipilit mo maging matapang ka for the sake of somebody na nanghihina ang loob, ministry yun sa iba. Yun namang nagduduwag-duwag at lalong nagpapakaduwag-duwag na nga, ikaw yung may ministeran, ikaw ang tutulungan tuloy. Kaya pumipili ka, ako ba yung magiging problema dito? Ako ba yung sosolve ng problema?
And he was good looking. Siyempre naman, nakakagaling naman yung pagtiningnan mo, nade-depress ka, naaalala mong may Diyos. No? Yung maayos, neat, mabango, no? Neat na malinis, nakakatulong talaga. And someone who speaks well. Meron naman, kukuhanan ka lang ng blood pressure. Ang taas! Ninervyos ka na lalo. Alam niyo, pagkuha ng blood pressure, ministry yan. Pag nakita mo ang taas, sasabihin ng pasyente, mataas-taas ng kaunti, mag-relax kayo at bababayan. Hindi, nakakita na kayo ng gano'n mukuha ng blood pressure? Diba? Dahil sa kanya, kaya namatay yung pasyente. You speak well. Ibig sabihin, magaling ka magbitaw ng salita, nakakapagpahupa ka ng kalooban, yung galit, nawawala yung galit, yung natatakot, nagkakaroon ng assurance, gano'n na magalang magsalita. Ministry ang pagsasalita. Nagsasalita pa lang tayo, may gumagaling na o may lumalala. Kumisan man, puputahan yung pasyente, ang payat mo, para ka ng bungo. Dumalaw ka pa. Diba? Quiet ka na lang. So, para yatang naglulus ka ng konting weight. You know, you soften the impact of anything that is unnice. And then this person, among others, and the best of all, is that he was anointed. The Lord is with him, according to Scripture. Now, 1 Samuel 16, 21 to 22. Because of the qualities, Saul liked him so much that he put David in charge of carrying his weapons. Not long after this, Saul sent another message to Jesse. I really like David. Please let him stay with me. So napaka-pleasant ng kanyang pagkatao, masarap siyang kasama, nahulog ang loob sa kanya ng hari. He was likable. It's important to be likable. Kaya maraming Pilipino, well-liked, sought after nurses, therapists, caregivers, no? Kasi mga malalambing, kumisa kahit bola, no? At least sumasarap ang pakiramdam ng pasyente. Yung may ngiti at caring, very important yan sa pagpapagaling. Now, what else contributed to the cure? Available, helpful, and cooperative supporters. Yung mga tao sa paligid niya, binigyan siya agad ng tamang payo. Kailangan mo, musician, na may itsura, magandang magsalita, buo ang loob, at higit sa lahat, anointed ng Diyos. Now, 1 Samuel 16:23, whenever the evil spirit from God bothered Saul, David would play his harp. So what contributed to the cure here? A willing and able therapist. Meron kasi willing pero hindi able. May able pero hindi willing. This one is an able and a willing therapist. Kung nag-aalaga kayo ng may sakit yung kamag-anak, inaalagaan nyo na rin lang, ngumiti na kayo. Pwede rin namang sumimangot, pero pwede rin ngumiti. Ginising kayo madaling araw dahil merong kailangan. Gumising din naman kayo, napuyat na rin lang kayo, ba't hindi nadagdagan ng ngiti? Bakit sisimangutan pa? Gumising na rin lang naman kayo. Lubusin na. Kailangan able and willing. Kumisan tuloy ang pasyente, pagka sinisimangutan mo na, pagka hindi masyadong emergency yung case niya, hindi ka na tuloy inaabala, hindi ka na tinatawag dahil nang hihina na ang loob na abalahin ka dahil dinidiscourage ang iyong facial expression. Kung kayo nakabantay, duty-duty, ito yung oras ko, magbabantay ako, decide to be cheerful. You're there anyway. Lubusin na. Lalo nating gawin ang sarili natin na daluyan ng Espiritu at pagpapala ng Diyos patungo sa ating binabantayan o inaalagaan. And there was balancing therapy. All the good qualities of the therapist balance the deficiencies of the patient. Plus, good music. Ang totoo, yung musika, ang pinaka-main ingredient ng therapy na ito. Therapy through the arts. Kaya sa ospital, maganda sana nakikita mo mga magagandang tanawin, mga bulaklak, mga naglalaro, mga masasaya. Kumisa naman sa ospital, yung pang nakapakong Kristo, makikita mo sa harap mo, no? Although ipinapaalala sa iyo na oo, namatay siya para sa iyo, pero kamatayan pa rin yung kaharap mo kahit pa nga 3 araw lang yun na naganap sa kanya. Kaka-depressed. Dapat magagandang tanawin, magandang tugtog, no? Hindi yung iyakan sa tabi, may namamatay pala sa tabi mo, nakaka-stress yun, no? O may ubo ng ubo-ubong gabi, hindi mo malaman kung maaawa ka o maiinis ka na dahil puyat ka na rin. Kaya napakahalaga na nakakapagpahinga yung may sakit.
Napaka-importante na kung kinakaya natin, mag-ipon-ipon ka naman para pag napa-hospital ka, medyo tahimik yung kakalagyan mo. Meron pa akong kilala, pumipili siya ng kwarto. Halimbawa, o-operahan siya o matagal siya sa ospital. Ang pinipili nilang paglagyan sa kanila at ipinapakiusap nila, yung maternity floor. Kasi yun lang ang floor sa ospital na masaya. Lahat ng dumadalo, may dalang lobo, mga bulaklak, kasi may nanganak, masaya. Kesa yung mga ibang floor na talaga namang puro iyakan ang nadidinig mo, nakakadagdag sa yung depression. And very importantly for Saul, there was companionship of someone likable. Alam niyo yung companionship, napakalaking ministry para magawa mo sa isang hari, sa isang gobernador, sa isang presidente, sa isang matatawag nating VIP o makapangyarihang tao. Why? Because the court, the royal court, the seat of power is a snake pit. Ang daming nakapaligid sa makapangyarihang tao na mga traidor. Ang daming nakapaligid na mga oportunista. Ang daming nakapaligid na ng bobola lang. Kumukuha lang sila ng gusto nila. So yung people at the top, those who are isolated, need good, relaxing company. Kung ikaw ay taong makapangyarihan, sa yes mo o sa no, nabubuo na sisira ang mga pangarap. Sa yes mo o sa no, nagkakapera yun, nawawalan yun ng pera, napopromote yun, nadedemote yun. Halos wala ka ng pagtiwalaan at hindi ka na makarelax kasi halos lahat ng taong lumalapit sa'yo, merong gustong makuha. At isa marahil yun sa nagdagdag sa depression ni Saul. Hindi naman siya sanay maging hari, hindi naman siya coming from the nobility. Karaniwang tao lang, napiling maging hari. Tapos biglang nawala yung mga malalapit niyang mga kaibigan, nalagay siya sa royal court, naligid siya ng mga general, naligid siya ng mga ministro, na may kani-kanyang mga agenda sa buhay, na-isolate ang mga taong makapangyarihan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa mga mangilan-ngilan na at ease siya sa'yo, ministry yun. At yun ang nangyari, nahulog ang loob nitong si Saul kay David, at ease na siya. Kaya sabi niya sa tatay, huwag mo na munang tatawagin pabalik ha, dito na muna siya, napamahal na sa akin. At yung ministry pa lang ng presence doon ni David, tumutulong na para gumaling si Saul. Kasi nakakapagtiwala siya. To the point na yung si David na pinagdadala niya ng kanyang mga sandata. Yung may weapon mo na hawak ng iba, tapos katabi ka na pwedeng gamitin laban sa'yo, pagtitiwala yun. Yun lang ikaw ay napagkakatiwalaan, kahit wala ka pang ibang ginagawa, nagmi-minister ka na, kasi nakaka-relax yung may nasa sandalan na pagkakatiwalaan. He was not a threatening companion. Hindi katulad ng iba, nandun lang, tapos pag may nadinig, ipapamalita sa iba. O kaya, nandun lang para may hingin. O nandun lang para magsumbong o manira sa iba. Kaya yung mga taong matataas ang mga katungkulan sa buhay, mga paranoid. Pag may nadidinig, halos ayaw maniwala. Ano kaya ang gusto niya? Bakit siya lumalapit sa akin? Ba't siya nagre-regalo? Anong pabor ang hihingin niya na kapalit nito? Ba't niya hinihingi ang cellphone ko? Baka ipamigay niya sa lahat, as lahat tatawag na sa akin. This kind of things. Iba siyempre yung psychology of those people who are at the top. And unless you get to the top, you will never understand it. Ngayon, si David, naunawa niya yun, nakapag-minister siya. Saul would relax and feel better when David plays the harp, and very likely would also sing together with the playing. Then, the evil spirit would go away. Ito, isa sa mga pinakamahalagang punto ngayon, mga kapatid. Hindi siya gumaling kasi umalis yung masamang spirito. Nakarelax siya, yung masama niyang pakiramdam ay bumuti, at dahil doon, umaalis yung evil spirit. Hindi umalis muna bago bumuti ang kanyang pakiramdam. Hindi siya aalisan nun. So what cured was Saul's relaxation and good feelings. If you want a worry, an anxiety, a depression to leave you, strive to feel good. Relax. Kasi ang masasamang espiritu, hindi pwedeng tumira sa puso na relaxed. Ayaw nila doon. Parang yung ipis, ayaw niya sa malinis na sahig. Pag may ipis sa bahay mo, maruming sahig, period. No? Dahil kung malinis yan, hindi yan titirhan ng ipis. Ngayon, ang masamang espiritu,
Ayaw niyang tumira sa malinis, payapa, tahimik, relaxed. Ang gusto niya yung naguguluhan ka, mainit ang ulo mo, nalilito ka, nagmamadali ka. Gusto kang tirhan. Yung lagi ka na lamang nagalit, lagi ka nagsiselos, lagi ka na lamang na nakaangel, gusto kang tirhan. So, ang naging ministry was to make Saul feel relaxed. And once he was relaxed, the evil spirit left. Huwag yung umalis ka dyan, masamang espiritu, umalis ka dyan. Hindi, mag-relax ka, alis yun. The evil spirit from the Lord departs when and after Saul relaxes and feels better, not before. Isang malaking ministry na pag-relaxin mo ang kapwa. At isang malaking panggugulo sa tao, yung galitin mo siya, guluhin mo siya, sinisira mo yung kanyang kapayapaan, at pag sira yun, naiimbita ng kanyang kasiraan yung masamang espiritu. Kaya nag-iingat ka. Kailangan mo ba sabihin ng isang bagay, makakagalit lang naman, wala rin naman mangyayari? Huwag na, hayaan mo na lang siyang tahimik. Kailangan po ba siyang takutin ngayon? Ang saya-saya ng party, ang saya-saya niya, bihibihira magsaya, nabalitaan mong merong nasunog na bahay ang kamag-anak niyo dun sa Matnog. Sa kalagitaan ng party, sasabihin mo pa, nasunog ang bahay niya, Isabel. Sunog na, sunog na, tupok na. Ba't mo pa sinabi sa akin, hindi na lang mo pinatapos tong party na to, ngayon lang ako sumaya, pinutol mo pa agad. Ngayon, kung ako yung bumbero, ako papatay ng apoy, sige sabihin mo kahit gitna ng party. Pero wala na akong magagawa. Why spoil my fun? Marami kasi mga tao hindi marunong magdala ng access. May access ka to someone's ears. Anong ginagawa mo? Do you agitate the person? Kaya sabi sa Desiderata, avoid loud and aggressive persons. They are vexations to the spirit. Iwasan ninyo yung mga taong lagi kayong ginagalit, tinatakot, binibigyan ng mga masamang balita. Lalo't wala naman kayong magagawa para solvein yung masamang balita na yon. Better not to know. Or better not to know at this time. Why can it not wait? So what are the possible causes of Saul's depression? And this time, i-apply natin sa buhay natin o sa mga mahal natin sa buhay na pwedeng nade-depress. Paul had humble beginnings that we had already mentioned. Wala namang hari dati sa Israel. Yung mga Israelites lang were asking for a king. Sabi ng Diyos, kung talaga gusto nyo, bibigyan ko kayo, pero hindi sana yan ang perfect will ko para sa inyo. At nung may nagpunta kay Saul, dahil nominee na siya na maging hari, sabi niya sa 1 Samuel 9:21, "Why are you telling me this?" Saul asked, "I'm from Benjamin, the smallest tribe in Israel. My clan is the least important in the tribe." Galing na siya sa pinakamaliit na tribe at yung pamilya niya, galing pa sa mga pinakawalang sinabi doon sa tribe na yon. Sa inyo, ba't mo sinasabi sa akin ang mga bagay na yan? Hindi ako pwede maging hari. Simpleng tao lang ako. Yun ang pinanggalingan niya, tapos bigla siya naging hari. Anong possible na maging resulta nun? Disorientation. A sudden change of position or orientation. Kaya yung mga dating hindi sikat, naging star, hindi makaya, nagda-drugs. Hindi nila makaya, nadidisorient. Yung mga dating wala, biglang yumaman, nabubuang. Hindi nila kaya. Yung biglang naiiba ang sitwasyon mo sa buhay, kahit pa sabihin mong yumaman ka, naging makapangyarihan ka, sumikat ka, hindi laging mabuti ang bunga. Kaya nga kung minsan, yun ang hinihiling mo, hindi binibigay sila ng Diyos, bakit ka magpapasalamat pa rin? Kasi alam niya, hindi mo kaya. Masisira ka lang pag nakuha mo. Parang 10 watts ka na bombilya, 1 million volts, ang papadaanin mo sa'yo, di mo pupundi ka lang, wag na. At yan, isa sa mga nangyari sa kanya yan. It's possible that it was a sense of disorientation. Ano pa ang mga nagdagdag sa buong buhay niya, kaya he lived a life of depression? 1 Samuel 18:6-8. David had killed Goliath. The battle was over and the Israelite army set out for home. Si Saul ang hari, si Goliath, sina-challenge silang lahat, walang lumaban. Si David lang na binatilyo ang lumaban at napatay niya si Goliath. As the army went along, women came out of each Israelite town to welcome King Saul. They were singing happy songs and dancing to the music of tambourine and harps. They sang, "Saul has killed 1,000 enemies. David has killed 10,000 enemies." This song made Saul very angry, and he thought, they are saying that David has killed 10 times more enemies than I ever did.
Next, they will want to make him king. So another possibility why he became depressed, jealousy and envy. Nagselos na siya kay David, nainggit pa siya sa mga accomplishment. Ito naman kasing mga babaeng ito, ang dami-daming makakanta. Di ba? Sila ang pinagmulan ng gulo na to eh. Saul the king has killed his 1,000, David has killed his tens of thousands. Eh, di ka nga ba may insecure nun? Maraming ganyan mga kapatid, ha? Di ka ba nainggit sa kapatid mo, may bahay na, ikaw wala pa. Yung mga ganyan mga pinsan. Sa office, oy, na-promote na naman si ano, napag-iwanan ka na. Una ka pa dito dyan. Yung mga ganon, mga agents from hell. Dadating sa'yo, guguluhin ka, magiging uneasy ka, unhappy, jealous, and envious. Sabi mo sa akin, masamang espiritu, lumayo ka sa akin. Pag kami nang gaganyan sa inyo, dahil yun ang masamang espiritu. Nagsusulsol, nagpapainggit sa inyo. No? So, jealousy and envy can destroy a personality. 1 Samuel 18, 1-4, from the New International Version, this particular verses, si Jonathan, anak ni Haring Saul, crown prince, dapat siya ang magmamana ng trono, naging matalik na kaibigan pa ni David na pinagseselosan ng anong ama niyang hari. 1 Samuel 18, 1-4, Jonathan became one in spirit with David, and he loved him as himself. And Jonathan made a covenant with David because he loved him as himself. Jonathan took off his robe he was wearing and gave it to David, along with his tunic and even his sword, his bow, and his belt. Heto si Haring Saul, may anak siya si Jonathan, dapat yun ang magmamana ng kaharian. Heto si David, naiinggit na nga si Haring Saul, ibinigay pa nitong anak na Jonathan yung lahat ng symbols of royal office. Ibig sabihin, willing na willing si Jonathan na si David ang maging next king, hindi siya. Ibinigay niya yung mga espada niya, mga balabal niya na sagisag ng kanyang pagiging crown prince. Anong mararamdaman mo ngayon na itong sarili mong anak hindi mo kakampi at kakampi pa nitong taong sa palagay mo ay aagaw ng trono mo? So what contributed to the depression? Isolation and separation from people who mattered, especially family. Marami po mga tao ngayon na de-depress kasi kahit may pamilya, ang feeling nila isolated sila and separated kasi hindi sila paborito, hindi sila mahal, hindi sila binabate, hindi sila nireregaluhan. Nadadagdagan yun over time hanggang mapuno yung puso ng laso ng feeling of isolation and separation. Kaya tayo may pananagutan din not to make people, especially those we have an obligation to be close to and to love kasi pamilya natin, we should not make them feel isolated. They could be depressed. Ito namang pamilya ni David. Siyempre, isa pang anak na babae, napangasawa pa ni David. Itinago pa ngayon itong babaeng ito sa tatay niya, yung kanyang asawa, nung hinahabol at gustong saktan, parang wala nang kakampitong si Saul. So biglang tingin, para siyang kontrabida, pero ang totoo, biktima siya dito. 1 Samuel 20, 30-31, Saul was furious with Jonathan and yelled, "You're no son of mine, you traitor. I know you've chosen to be loyal to that son of Jesse. You should be ashamed of yourself, and your own mother should be ashamed that you were ever born. You'll never be safe, and your kingdom will be in danger as long as that son of Jesse is alive. Turn him over to me now. He deserves to die." Alam niyo yung ginawa ni Jonathan? Ibinisto yung tatay niya, gusto kang patayin ng tatay ko, so magtago ka na. What would the father feel? Abandonment anxiety. Everybody was leaving him. Kuminsan meron tayong ganong feeling eh. Yun lang asawa mo, mag-a-abroad, meron ka abandonment anxiety. Lalo, hindi ka sure kung ikaw pa talaga yung mahal. O kaya yung anak mo, mag-aasawa, ang feeling mo, iiwang ka. O kaya napamahala sa iyo ang isang kaibigan, mag-a-abroad pa. Lalo tayo ngayon, 10 million OFWs. Everybody is having a sense of abandonment. Gusto man o hindi gusto nung umaalis, yung pa rin ang ending, naiiwan ka. Pwede ka talaga ma-depress dyan. Yung naglalakad ka sa breakwater. No? O kaya ay nagtitirintas ka, samantalang wala kang buhok. Nakatingin ka lagi sa mga lumulubog na araw. Nangyayari yan, lalo sa maraming paghiwa-hiwalay.
What could cause depression in Saul's case and in ours? Constant negative emotions. Kaya pag negative ang emotion nyo, mga kapatid, change the equation. Halimbawa, di ba? 3 plus 1 equals 4. Right? Ayaw nyo ng 4. Bakit 3 plus 1 ang 3 plus 1 kayo? Di magiging 4 din yun. Gawin yung 3 plus 2, 5 plus 7, para huwag maging 4. Ngayon, kung may ginagawa kayo, lagi ang nagiging ending, nalulungkot kayo. Titingnan nyo yung mga picture, nalulungkot kayo. No? Mag-iisip kayo, malulungkot kayo. Mag-iisa kayo sa kwarto, makikinig ng tugtog, malulungkot kayo. Palitan nyo para hindi lungkot ang ending. Change the equation. Huwag kayong gumagawa ng nagpapalungkot. Huwag kayong mag-isip ng nakakatakot. Meron pa nga akong nakausap, gusto daw niya i-cremate siya. Sabi ko, ba't naman kailangan i-cremate? Pwede ka namang ilibing. Kung buhay pa ako, di nakulong ako doon sa Ataol. Pati yan inaalala mo. 5 araw ka na nga nakaburol, umaasa ka pang buhay ka pa. Pero, hindi ko nang pwede sabihin, huwag niyang isipin, naiisip niya eh. Right? So, dapat ikaw magdisiplina sa sarili mo na huwag mong isipin ang mga bagay na yan. Pag may dumarating sa iyong espiritu na nakakatakot, nakakanervyos, nakakalungkot, palayasin mo agad. Change your thought. Change the channel. Lumabas ka ng bahay, mag-jogging ka, kumanta ka, maligo ka, mamalansya ka, do something, change the equation. Hindi mo pwedeng alagaan yung lungkot kasi talagang hindi ka niya naiiwan. Kung nalulungkot ka, kung nag-iisa ka sa kwarto, di magsama ka. Walang tao, magsama ka ng mga manok. Kahit sino, magsama ka dyan. So, basta ibahin mo dapat. Huwag kang papayag, kapatid, na yung negative emotion mo nakatira sa'yo. Palayasin mo yan. Kasi sisirain ka niya. But the cause of depression, especially in Saul, was the departure of God's Spirit and favor. Which is probably not what we experience naman. No? Yun ang mga nauna. Genesis 6, 5 and 3. The Lord saw how bad the people on earth were and how everything that they thought and planned was evil. Then the Lord said, I won't let my life-giving breath remain in anyone forever. So may pagsasawa din ang Diyos. Sabi niya, hindi ko papayagan na itong espiritu ko nasa tao forever. Mamamatay siya. Hindi siya pwedeng mabuhay forever. Tas ganyan siya. So ganun din yun. Pag laging hirap na hirap yung espiritu ng Diyos na nasa iyo kasi nakakainis yung mga feeling mo, nakakatakot, nakakalungkot, ang ugali mo, ganito, aalisan ka nung anointing ng Diyos. Hindi niya titiisin yun. Niya, ayoko na. At ganun ang nangyari kay Saul, nilayasan siya ng espiritu, at ang lumipat, yung nag-aabang. Sabi niya, umalis lang dito ang espiritu ng Diyos, ako lilipat dito Nilipatan nga. Tuwing inaalisan siya nung anointing presence. Hindi naman permanent may mga moment lang na nawawala yon. Parang tayo din, yung lungkot na parang kumisan hangin na dumadapo lang naman. Yung mga panandali ang mga sobrang depression. Bakit naman kung lungkot-lungkot mo sa gabi, ba't pag umaga na, biglang wala na, iba na uli. No? Sandali lang. Kaya ang mahalaga, pag dumadating ang depression, mga kapatid, lungkot, takot, just survive it. Dahil may bukas at may bukas, pero mamaya at mamaya, maiiba yan. Pag naiba na yung lakad ng planeta, yung posisyon niyan, naiba na yung oras, naiba na yung liwanag, maiiba yan. Ang mahalaga, huwag kang sumabit at huwag kang madamage sa oras na yon. Survive it. Change the equation. Think happy thoughts. Perspire, exercise, do something para mawala yung isip mo sa iniisip mo. Lesson dyan, mga kapatid, para hindi tayo alisan nung presensya ng Diyos na yon. We should make our heart and mind a suitable temple or sanctuary for God's Spirit. Di ba nililinis mo ang bahay pag may bisita? Nililinis mo ang ospital pag may pasyente? Linisin mo ang isip mo para yung Diyos doon magtira. Kasi ayaw niyang tirhan yung marumi. Alam nga namang magustuhan niya yon. Could you or someone close to you be depressed? Could you or someone close to you be a candidate for depression? Ang dapat gawin, check your chemistry. Like we check the chemistry of Saul. Is there little or no Spirit of God? You know what you should do. Is there much of an evil spirit from God? You know what you should do. Be filled with God's Spirit.
Ephesians 5:18, don't destroy yourself by getting drunk, but let the Spirit fill your life. Punuin mo ang puso mo, ang isip mo ng Espiritu ng Diyos, salita ng Diyos, mga awiting maka-Diyos, mga isiping malinis, mga hangaring maganda, lalayasan ka ng depression. Do not leave space for evil. Ephesians 4:27, don't give the devil a chance. Listen, brothers and sisters. Tuwing galit ka, nagsiselos, naiinggit, stressed, tensed, you are giving the devil the chance. Kaya malapit ako magalit, teka muna, magre-relax ako, hindi ako magagalit. Kasi pag nagalit ako, sasamantalahin ng dyablo. Kakapit. Kasi may nakakapitan. Alam niyo yung laro na agawan ng buko, na niliguan ng langis? Diba? Ang hirap kasi wala ka makapitan. Ganun ang taong payapa, tahimik, malinis ang kalooban, hindi mahawakan ng dyablo. Walang mahawakan eh. Pero tuwing ikay may galit, may inis, may sumpong, may kung ano, may mga lumalabas na mga parang hawakan dyan, hawak na hawak ka, controlled ka. Kaya sabi, don't give the devil a foothold. Control yourself. Huwag kang magpapandaya. Avoid disorientation. Kung sumisikat ka, yumayaman, stay grounded. Para hindi ka malito. Avoid jealousy and envy. Appreciate what God gives you. Appreciate what God gives to others. Avoid isolation and separation from people and family, which means we should be pleasant so people don't leave you. And very importantly for us who are not depressed, give companionship. Huwag niyong babaliwalain ang depression ng iba. Nalulungkot ako eh. Ba't ka naman nalulungkot? Ang saya-saya nga. Nalulungkot siya. Irespeto mo yung feeling niya. Hindi mo pwedeng baliwalain yon. Ba't ka natatakot sa ipis? Ipis lang yan. Tapos tatapakan mo pa yung ipis, dudurug-durugin mo pa sa harap niya. Takot siya. Ikaw hindi. Pasalamat, hindi ka takot. He will never diminish or minimize the fears of others just because it is not your fear. Every feeling is valid even if it is not your feeling. Yung pang iba, ba't ka na in love dyan? Ang pangit-pangit. Sa in love siya, nagagandahan siya. Valid yung feeling niya kasi yun ang feeling niya. Huwag mong i-assign sa kanya ang feeling mo. Dadagdag ka lang sa depression niya. So, avoid negative emotions. Dapat disiplina eh. Negative emotion. Pagka mayroong maingay, hindi mo makontrol, sabi mo salamat na lang. Nakakadinig pa ang tenga ko at di ako bingi. Maghanap ka ng maipasalamat para tumahimik ka. Avoid the departure of God's Spirit and favor. And whenever you can, kung hindi hinihingi sa inyo ng tungkulin, avoid the royal court. Huwag nyo laging hangarin, maging sikat, maging mayaman, maging makapangyarihan. Because these positions, if you are not strong inside, can destroy you. Strive to relax and feel good and be happy so the evil spirit could not come or stay. So the evil spirit would go away. Sabi ng Desiderata, strive to be happy. Pagsikapan mo, ipaglaban mong maging masaya. Kasi pag masaya ka, syempre hindi ka madedepress. Hindi ka madaling hawakan ng dyablo. Yung nalulungkot ang mas madaling i-manipulate. Kaya mga kapatid, let's be kind. May nagsasaya, hayaan natin. Hindi yung kumusintunado lang ang pagkanta niya ng My Way, babarilin mo na. Hayaan mo na. Diba? Kaya nga siya kumakanta doon at hindi sa recording studio. Kasi ganoon lang siya kumanta. Pag may nagsasaya, pwede niyong pagbigyan nyo na. Hindi niyo naman alam kung napakaraming lungkot na pinagdanasan niya at ngayon lang sumaya eh. Iinisin mo pa. Discipline your mind to think of what makes you feel good. Parang yung kanta ni Julie Andrews sa pelikulang The Sound of Music, yung My Favorite Things. Sabi niya, when the bee stings, when the dog bites, when I'm feeling sad, sabi niya, I simply remember my favorite things and then I won't feel so bad. So isipin niyo yung mga ganon. Philippians 4:8, keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise.
When you think of your husband, think of what is worthy of praise, not is what is worthy of criticism. Pwede kang pumili kung sasaya ka o lulungkot ka. Ecclesiastes 8:15, so I think we should get as much out of life as we possibly can. There is nothing better than to enjoy our food and drink and to have a good time. Then we can make it through this troublesome life that God has given us here on earth. Sabi ni Solomon, kung may kinakain ka, enjoyin mo. May iniinom ka, inumin mo ng may pasalamat. Have a good time whenever you can. That is the only way to survive this life, which can really, admittedly, be difficult. So, minimize the difficulty by maximizing what is good and happy. Proverbs 15:13, happiness makes you smile. Sorrow can crush you. Pwede kang durugin, wasakin, sirain ng lungkot. So huwag ka makikipagkaibigan sa lungkot. James 4:7, surrender to God, resist the devil, and he will run from you. Sabi, iwasan mo lang, tanggihan mo. Aalis yan, hindi ka pwedeng pilitin ng demonyo. So, bakit nandito 3 araw na? Kasi pinapayagan mo. Pero pag tumanggi ka, hindi siya pwedeng pumili. Aalis at aalis siya. Resist the devil, and he will run from you. Resist the evil spirit. Resist the temptation. Resist the sadness. Do not be a victim of your own imaginations. Meanwhile, those who are not depressed, be kind. Minister to those in the court, in the seat of power. Mahirap yung may mataas na posisyon. And when depressed, seek godly and correct diagnosis and prescription. Submit to good counsel. Find a fitting therapist. Hindi lang yung gusto mo, yung mabuti ang epekto sa iyo. A therapist who will help change your chemistry, especially emotional state and spirituality. Kailangan pinapalitan yung emotional state, basta negative. And let's all remember to be a fitting therapist ourselves. Strive to qualify to be a therapist. Ano yung qualities na nakita natin kay David? Strong, di ba? Brave, good-looking, pleasant, speaks well, plays an instrument well. Sinisikap natin na maging ganon para kung dumating ang panahon na meron tayong mahal sa buhay na nangangailangan ng sasandalan, masandalan naman tayo. Ginagawa natin goal sa buhay na hindi lang maging independent. Ginagawa natin na maging super strong, super okay, para pag dumating ang panahon na sobrang nanlulumo ng hina ang nasa paligid, maski sandali, makasandal sa atin. So always qualify yourself to be a good therapist. Continue to improve your skills. Do things well. Be available. Be able. That is a ministry. Napakahalaga yung handa ka sa ganon. And above all, get and stay anointed for other people's sake. Pagka-anointed ka, nakakapag-minister ka sa mga tao, pero pagka winaldas mo yung anointing na yun at nawala, di ba nalugi yung mga tao? Kaya isang kabayanihan to stay anointed not only for yourself, but because you are useful to others. Dahil napapakinabangan ka. Teacher ka, magpupuyat ka, tapos walang quality yung teaching mo bukas. No, be qualified to teach well, sleep early, strive to be healthy para ang teaching mo maganda because it affects people. Driver ka, makikipaglasingan ka, bukas, puyat ka, nabangga ka, namatay yung mga pasahero mo, di ba pananagutan yon? Meron tayong pananagutan sa isa't isa. Kung ano man ang tungkulin mo sa buhay, gawin mong mabuti para yung pinaglilingkuran mo, magandang service ang makuha nila. Hindi yung pinupuyat mo sarili mo, pinapagod mo, ang babatuloy ng quality ng yung service. Pinaghahandaan mo ang oras na yung pagtatrabaho, kaya nagpapahinga ka sa tama. Hindi yung aantok-antok ka. Pag nagkamali ka, maraming nadadamay. Be available, be helpful, and be cooperative to the needy. Now, as we have already appreciated, good,
relaxing and enjoyable company balances and heals. Be a good, enjoyable, and healing companion. Lalo yung mga may asawa, ganito ba kayo sa inyong kabiyak? Are you a good, enjoyable, and healing companion? Mga mister, baka naman nagsashopping yung misis nyo, wala kayong ginawa kundi madaliin. So, hindi kayo enjoyable kasama nun. Mabuti sana kung minamadali nyo, eto na lang 100,000, mamili ka ng lahat ng gusto mo dyan, umuwi na tayo. Ang liit-liit ng pera, naghahanap ng mura, binamadali mo. Di ba? Kung malaki ka, magbigay, magmadali ka. No? Pero kung konti lang, hayaan mo siya maghanap para makarami siya mabili. Mga misis naman, gustong manood ng asawa ninyo ng sports, kahit hindi kayo nag-enjoy, samahan nyo. Di ba? Hindi yung bahala ka dyan, ayoko niyang pinapanood mo, hindi ko maintindihan yan. So, kailangan enjoy kayong kasama. At para maging mangyari yon, nag-aaral kayo, nag-i-improve kayo ng mga skills nyo, you get interested in the interest of your loved ones. Kasi ministry natin yon, hindi tayo nabubuhay para lang sa sarili. Kailangan meron kang ginagawa para lalo kang maging kaibig-ibig, kaakit-akit, kanais-nais na kasama. Ministry yon. And then allow and help people to relax, to feel good, and to be happy. Don't be a spoiler. Yung kasiyahan niya ngayon, tawa siya ng tawa. Yung lakas at kapahingahan na nakuha niyo doon, malay niyo, yung kailangan niya para harapin yung marami palang trahedyang darating bukas. So hayaan niyo na lang siya maging masaya. Ipagdiwang tuwing merong kakayahang magsaya ang tao, sapagkat ang mundo'y bayan ang hinagpis. Maraming sukat ikalungkot. So kung hindi ka malungkot, i-celebrate mo. Hindi ka na nga malungkot, i-invento ka pa ng lungkot. Ano pang gagawin mo kung talaga malungkot ka na? Kailangan dinidisiplina ang sarili. John 10:10, the Lord said, I came that you might have life and have it abundantly. To have it to the full. Sabi niya, come to me all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest. My yoke is easy, my burden is light. Yun ang kalooban ng Panginoon para sa atin. And knowing that, alam natin kung anong foreign matter in our lives. Sadness, fear, depression, worry, jealousy, anger, envy, lahat yan foreign matter dapat tanggalin. Resist the devil and he will run away from you. Ama namin Diyos, salamat sapagkat kayo'y nagmamahal sa amin. Salamat dahil napakarami kasaysayan sa Biblia na pwede namin kapulutan ng aral. Kung sino man sa aming kalagitnaan ngayon ang may depression, inip, lungkot, pag-aalala, pagkabalisa, in the name of Jesus, we reject all this and teach all of us, O Lord, to do what is practical so that by our lifestyle and attitude, we will drive away evil spirits from our lives. Turuan mo rin kami, Lord, na maging sensitive so we can minister to others who are depressed. And when there's reason to be happy, allow us, Lord. Teach us, give us the wisdom to celebrate. And to celebrate with others. Father, lead us, heal us, and make us instruments of healing. Magbulay-bulay tayo sa mandali, namnamin ang kabutihan ng Diyos, at hanapan ng personal application ang mga katuroang ito. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Chemistry of a Depression. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon, PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Nobyembre, gaganapin ito sa November 3, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends.
Mapagpalang araw sa lahat. Ako po si Pastor Melan Dilo-Dilo. Inaanyayahan po namin kayo na dumalo at makisaya sa Jesus Celebration sa ating day-by-day PTTC or Philippine Trade and Training Center. Tuwing 3 beses sa isang buwan sa address na ito, 2330 Rojas Boulevard, corner Senator Hill Puyat, Pasay City. Katabi namin ang World Trade. Para po sa detalye ng schedule at location, narito po ang ating contact details. 0917-847-8405 o sa ating Facebook, Day by Day Jesus Ministries PTTC. Halina, ipagdiwang ang Panginoong Hesus! Sa akin, o kahirap maliri, dating sarado ang isip kay kitid. Mulian kang nakilala, ang pananaw na wasto, unawa sa kapwa-tao nais mo. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tigib lagi ng pag-ibig. Magsalita man, wika ng bawat tao. Ang pag-ibig ay wala, tila batingaw. Ang dalisay na pag-ibig ay mapagpahinuhod at hindi nga nagkukulang kailanman. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tigib lagi ng pag-ibig. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tigib lagi ng pag-ibig. Puso ko man maging isip, tigib lagi ng pag-ibig.
Bakit napaka-popular ng pagpipinitensya sa Pilipino? Ang Pilipino kasi mahilig tayong makiisa kahit sa nagdurusa. At karamihan sa mga nagpepenitensya, hindi naman talaga humihingi ng tawad sa kasalanan nila yan eh. Yan ang misunderstanding ng maraming Bible scholars. Yung mga nagpepenitensya, nakikiisa sa hirap ni Kristo. Kumbaga dinadamayan nila si Kristo. For better or for worse, yun ang kanilang niloloob. At marami dyan panata. Halimbawa, meron silang kailangan na gumaling na kamag-anak, meron silang mga inilalapit. Hindi lang sila basta humihingi sa Diyos, namamanata sila na sabi nun, pepenitensya ako ng 7 taon, 5 taon. For better or for worse, biblical man o hindi, ang nasa kalooban ng tao, ayun, gustong makisama at makihati sa paghihirap ni Jesus. Ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!